Nandito na mga huwan ang astig na Tagalog recap natin ng DC TV series na ang The Flash Season 1 Episodes 10 to 14. Sa mga hindi pa napapanood ang mga nakaraang parte ng Tagalog recap ng palabas na ito ay i-click lang po ang link sa comment section. Killed my mother. Forget them, Mick. Get ready for him. Gotcha. Flat freeze. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Kinaumagahan sa tulong ng combat drone ni Cisco ay nagsanay si Flash ng mas matindi upang mas bumilis at mas gumaling sa pakikipaglaban sa lalaking nakadilaw na suit o ang tinatawag na nilang ang Reverse Flash. Samantala si Snart o si Captain Cold ay bumalik sa Central City at pinasok ang isang car warehouse kasama ang bagong partner niyang si Mick Rory o si Heatwave. Matapos naman mag-alarm ng warehouse ng ilang minuto ay napansin ni Snart na hindi rumesponde roon si Flash at agad na umalis na sila ng lugar. Maya-maya ay nag-imbestiga sina Barry sa warehouse at nadiskubre niyang si Snart ang pumasok roon upang may trap siya. Kalaunan nang nasabi ni Barry kina Dr. Wells ang pagbalik ni Snart sa syudad ay pinayuhan siya ng doktor na huwag itong kalabanin at patuloy na mag-focus sa pagsasanay niya. Sa sunod na eksena ay inanunsyo ni Cisco sa mga kapulisan ng police department na upang malabanan nila si Snart ay in-upgrade na niya ang mga kalasag nila upang hindi ito tablan ng cold gun ng kalaban. Sa kasalukuyang iyon ang mag-asawang Rothaway na kakarating lang ng Central City dala ang isang mamahaling painting ay biglang inatake ni Snart. Pagsugod roon ni na Detective Joe ay inatake sila ni Snart ng cold gun niya na kasabay ni Mick Rory gamit ang bagong heat gun nito. Pero nagawang mabaril ni Joe ang sandata ni Mick at tumakas ng lugar ang dala ang painting. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya nang pasakay si Caitlin ng kotse niya ay biglang dinukot siya ni na Mick at Snart. Makalipas ang ilang oras ay mula sa live TV broadcast ay napanood ni na Barry ang pag-anunsyo ni Captain Cold na bihag nila si Caitlin at kapalit ng buhay ng babae ay dapat na magkita sila ni Flash mamayang gabi. Hindi nagtagal ay nakipagkita nga si Flash kina Snart at Mick sa gitna ng syudad. Pagkatapos ay gumawa ng paraan si Barry na mapagsalubong ang mga atake ni na Captain Cold at Heatwave habang umiiwas sa atake ng mga kalaban. Samantala sina Cisco at Joe ay nahanap ang abandonadong pabrika kung saan tinago ni na Snart si Caitlin at mabilis na niligtas ng detective ang babae mula sa bomba ng upuan nito. Kalaunan ay nagawang matamaan ni Snart si Flash pero paglapit ng dalawa ay agad na humarang si Eddie Thawne at mabilis na nilayo siya ng bida. Ilang saglit ay mula sa payo ni Dr. Wells ay nagpatama si Flash sa sabay na pag-atake ni na Snart at Mick upang mapagsalubong niya ang mga atake ng dalawa at mapabagsak ang mga ito. Pagkatapos ay matagumpay na nadakip na sina Captain Cold at Heatwave ng mga kapulisan.
Kinabukasan ay habang binabiyahe sina Mick papunta sa Iron Heights Prison ng Central City ay biglang inatake ang sinasakyan nila ng kapatid ni Snart upang mapatakas sila. Isang gabi ay hinabol ni Flash sa mga kalsada ng Central City ang Royal Flash Gang pero dahil sa gabay ni Dr. Wells at sa tulong ng mga kapulisan ay nagawa niyang madakip ang mga kriminal. Pagbalik ni Barry sa Star Labs ay naisipan ng grupo na mag-group selfie at mabilis na sumama ang lalaki sa kanila bago bumalik sa cellphone niya. Maya-maya pag-uwi ni Wells sa bahay niya ay biglang may tumawag sa kanya at sinabing alam nila ang ginawa niya. Pagkatapos ay nabasag ang mga salamin na pader at bubong ng bahay ni Wells pero mabilis na nakaiwas siya sa pagbagsak ng mga ito. Kinaumagahan ay inimbestigahan ni Barry ang bahay ni Dr. Wells pero pinaliwanag ng doktor sa kanila na alam niyang si Hartley Rothaway ang umatake sa kanya roon. Nasabi pa ni Wells na dating scientist ng Star Labs si Hartley at ang tumulong sa paglikha ng particle accelerator ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo dati. Sa sunod na araw ay sinimulan ni Iris ang unang araw na pagtatrabaho niya sa Picture News bilang journalist, ngunit ang boss ni Iris ay pinilit siyang kumuha ng mga bagong impormasyon tungkol kay Flash. Samantala inatake ni Hartley ang gusali ng Rothaway Industries pati na ang mga kapulisan gamit ang sandata niya. Nang mabilis na pinigilan ni Flash si Hartley ay inatake rin siya ng sonic attack ng kalaban. Pero iniwasan ni Flash ang patuloy na pag-atake ni Hartley hanggang sa matanggal niya ang mga sandata nito. Maya-maya ay dinala ni Flash si Hartley sa Star Labs at kinulong nila siya sa particle accelerator. Subalit binunyag ni Hartley kina Cisco na may madilim na sekreto si Wells na tinatago nito sa kanila. Napilitan namang aminin ni Wells kina Barry na nalaman niya noon kay Hartley na malaki ang posibilidad na sasabog ang accelerator ngunit tinuloy pa rin niya ang pag-activate ng equipment. Labis na kinasama naman ng loob ni Caitlin at Cisco ang nalaman kay Wells. Hindi nagtagal ay napansin ni Cisco na nakatakas si Hartley ng kulungan. Ngunit nang pinasabog ni Hartley ang isa pang pinto ng selda ay malakas na sumabog ito kay Cisco. Pagkatapos ay inatake ni Hartley si Caitlin at kinuha niya ang sandata niya bago i-hack ang system ng Star Labs. Subalit kalaunan pagbalik ni Barry sa gusali ay nakatakas na roon si Hartley. Pero dahil na-realize ni Dr. Wells na ginagawa ni Hartley ang lahat ng yun upang makapaghiganti sa kanya, agad na inamin ng doktor sa isang press conference na sa kabila ng abiso ni Hartley na sasabog ang accelerator nila ay inactivate pa rin niya ito. Pero simula sa araw na yon ay gagawin ni Wells ang lahat upang maibalik muli ang tiwala ng syudad sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay biglang inatake ni Hartley ang isang tollgate ng Central City Water Dam pati na ang ilang sasakyang na stuck sa kalsada. Nang hinulog ni Hartley sa water dam ang ilang mga kotse ay mabilis na niligtas ni Flash ang lahat ng sibilyan mula sa loob ng mga sasakyan. Pagkatapos ay kinalas ni Flash ang sandata ni Hartley ngunit biglang nasaktan siya sa high-frequency sound nito. Pero bago tuluyang masawi si Flash sa ingay ng sandata ay ginamit ni Dr. Wells ang satellite nila upang mahak ang mga radyo ng mga sasakyan at magpatunog dito ng sound na makakasira sa sandata ng kalaban. Maya-maya nang nabalik na si Hartley sa kulungan ay binunyag niya kay Cisco na nakita niya kung anong nangyari kay Ronnie noong gabing iyon at alam niya kung paano siya maliligtas mula sa kondisyon nito. Sa kasalukuyang iyon ay palihim na sinubukan ni Wells ang tachyon device sa sarili upang mapanatili ang bilis niya ngunit hindi ito gumagana. Makalipas ang ilang araw, ang babaeng meta-human na si Shona ay ginamit ang bagong abilidad niya upang makapasok sa gusali ng Iron Heights Prison. Nang nahanap ni Shona ang selda ng boyfriend niyang si Parker ay agad na tineleport niya siya papasok ng kotse niya at nag-drive sila palayo ng lugar. Kinaumagahan sa pag-imbestiga ni na Detective Joe sa selda ay nakakuha roon si Barry ng kakaibang likido. Ilang saglit ay mula sa likido ay nalaman ni Cisco ang ilang impormasyon kay Shona at pati na ang bar na madalas nitong puntahan. Maya-maya ay sinabi ni Henry kina Barry na nalaman niya sa mga kasamahan niyang preso na si Parker ay tauhan ng gang leader na si Marcus at malaki ang utang ng lalaki rito. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Hartley kay Cisco na si Dr. Stein ay may kinalaman sa nangyari kay Ronnie ngunit bigla itong nawala. Dagdag pa ni Hartley na mapapaliwanag niya ang iba pang impormasyon kung ilalabas siya roon ni Cisco. Pero pinagsuot ni Cisco si Hartley ng handcuff bago niya siya palabasin at pinakita sa kanya ng lalaki sa labas kung saan naglaho si Stein noong gabi ng pagsabog ng particle accelerator. Nang sinubukan namang tumakas ni Hartley kay Cisco ay agad na inactivate niya ang frequency sound sa handcuff upang mapigilan ito. Kalaunan sina Parker at Shona ay nagnakaw ng mga pera sa isang armored truck. Pagsugod ni Flash sa insidente ay dinakip niya si Shona ngunit mabilis na nag-teleport ito palayo sa kanya. Subalit nang binaril si Flash ni Parker sa batok ay agad na pinigilan niya ang bala ngunit biglang nag-teleport ang dalawa paalis ng lugar dala ang mga pera.
Samantala sa tulong ni Hartley ay nalaman ni Cisco mula sa isang security footage ng Star Labs na noong sumabog ang particle accelerator ay aksidenteng nagsanib ang katawan ni Dr. Stein at Ronnie. Ngunit mula sa naitagong device ni Hartley sa tenga ay nagpatunog siya ng frequency sound upang makatakas kay Cisco. Maya-maya ay naisipan ni Barry at Caitlin na magtungo sa bar na madalas puntahan ni Shona upang madakip ang mga ito roon. Pero nang gumamit ng palikuran saglit si Caitlin ay nakipagkaibigan kay Barry ang babaeng journalist na si Linda at binigay nito sa kanya ang contact number niya. Sa kasalukuyang yun ay binayaran na ni Parker kay Marcus ang utang nila sa kanya pero agad na sumugod sina Detective Joe sa lugar at nagkapalitan ng putok ang dalawang grupo. Pero nang nabaril si Parker ng mga pulis ay tineleport siya ni Sean na palayo roon. Sa sunod na araw ay inamin ni Cisco kina Barry na pinalabas niya si Hartley ng kulungan upang matulungan niya silang malaman ang nangyari kay Ronnie ngunit nakatakas ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Cisco sa kanila na aksidenteng nagsanib pala ng mga katawan sina Stein at Ronnie. Kalaunan ay nalaman ni Barry na sinaksak si Henry ng tauhan ni Marcus sa kulungan na si Julius nang dahil sa pag-imbestiga niya sa kanila. Pero naisipan ni Flash na itakas si Julius ng kulungan at pinilit niyang alamin sa lalaki ang sunod na plano ni Marcus bago ito iwan roon at madakip uli ng mga pulis. Samantala sina Shona ay hinijack ang truck ng isang bangko pero pagbalik nila sa kotse ay agad na naharang sila ni Flash. Ngunit galit na kinalaban ni Shona si Flash at dahil sa sobrang bilis mag-teleport ng babae ay naatake nito ang bida ng ilang beses. Pero nang sinubukan ng dalawa na tumakas kay Flash ay mabilis na winasak niya ang lahat ng ilaw ng tunnel pati na ang headlight ng kotse ni Shona upang wala silang makita. Subalit napansin ni Flash na iniwan ni Parker si Shona sa kotse at kinulong niya ang babae sa particle accelerator. Kinaumagahan ay nakipagkita si Flash kay Iris at nakiusap siya sa babae na tulungan siyang mag-imbestiga kay Clay Parker na hindi pa rin nadadakip ng mga otoridad. Samantala ang dalawang trabahador ay nag-inspeksyon sa sewer ng syudad ngunit biglang inatake ni Gorilla Grodd ang isa at nang nakatakbo ang isa pa ay nagawa pa rin itong maatake ng malaking unggoy. Isang gabi ay nag-date sina Barry at Linda sa unang pagkakataon at masaya silang kumain sa isang restaurant. Ilang saglit si Dr. Stein na kinokontrol ang katawan ni Ronnie ay nilapitan ang kaibigan niyang si Quail. Nang lumayo kay Stein si Quail ay pinaalala niya sa kaibigan ang mga nakaraan nila upang maniwala ito at nakiusap siya ritong tulungan siya. Kinaumagahan ay napanood ni Barry sa balita na sinunog si Quail ng lalaking tinatawag na ang Burning Man. Sa kasalukuyang yun ay sinamahan ni Cisco si Detective Joe na pumunta sa dating bahay ni Barry at pinakiusapan nila ang bagong nakatira roon upang makapag-imbestiga sila sa loob. Kalaunan ay mula sa isang lumang salamin ay nakahanap si Cisco ng mga silver nitride. Pinaliwanag ni Cisco kay Joe na posibleng naglalaman ang salamin ng mga larawang nangyari sa pagpatay sa ina noon ni Barry na si Nora. Maya-maya ay kinausap ni Barry ang asawa ni Dr. Stein na si Clarissa patungkol kay Ronnie. Kinuwento naman ni Clarissa na biglang pumasok noon si Ronnie sa bahay nila na labis na kinapanik ng babae kaya't agad na umalis ito. Pagsapit ng gabi ay nag-date sina Linda at Barry sa bahay nila ni Joe pero ang babae ay sinimulan agad ang mainit na pagmamahalan nila. Sa sunod na eksena ay gamit ang equipment ni Cisco ay nagawa nilang makita ang mga larawan ng pagpatay ni Nora mula sa salamin. Dahil sa mga larawan ay nahanap ni Joe ang dugo sa pader na posibleng mula sa pumatay kay Nora. Samantala sina Dr. Wells na nagbabantay sa labas ng bahay ni Clarissa ay biglang nakitang bumalik roon si Dr. Stein. Nagmadaling tinext naman ni Caitlin si Barry at agad na nagpaalam ang lalaki kay Linda. Pagkatapos ay nilapitan ni Flash si Dr. Stein ngunit ang metahuman ay galit na inatake siya ng apoy at nang tinulak niya ang doktor ay bigla siyang nilipad nito. Ilang saglit ay binagsak ni Dr. Stein si Flash sa van ni Wells pero nang aatakihin niya uli siya ay humarang si Caitlin at lumipad ito palayo sa kanila. Sa sunod na araw ay nahanap ni Caitlin ang lokasyon ni Dr. Stein at pinakausap nila sa kanya si Clarissa. Matapos naman makumpirma ni Clarissa na ang lalaki nga ang asawa niya ay pinakiusapan niya itong magpatulong kina Barry sa sitwasyon niya. Maya-maya ay nakakuha si Cisco ng dalawang magkaibang blood sample mula sa dating bahay ni Barry. Sinabihan naman ni Joe si Cisco na alamin kung kay Dr. Wells ang isa sa mga dugo dahil labis na naghihinala siyang ito ang salarin ngunit kinasama yun ng loob ni Cisco. Sa kasalukuyang yun ay pagdala ni Barry kay Stein sa Star Labs ay nalaman ni Dr. Wells na nilalabanan ng katawan ni Ronnie ang mga atom ni Stein. Malaki ang posibilidad na sa loob ng ilang oras ay sumabog ang katawan ni Ronnie na tila isang atomic bomb na ikawawasak ng buong syudad kaya't kailangan nila siyang patayin.
Pero pinilit ni Caitlin si Wells na gumawa ng paraan na mapaghiwalay na lang ang katawan ni Ronnie at Stein. Kalaunan ay naisipan ni Dr. Wells na gamitin ang ilang parte ng tachyon at kasama si Cisco ay lumikha sila ng quantum splicer device na makakapaghiwalay kina Ronnie. Subalit napansin ni Cisco na biglang umalis si Dr. Stein ng gusali. Ilang saglit ay binalita ni Cisco kay Joe na nalaman niya sa equipment nila na ang dugo na nakuha nila ay mula kay Barry na nasa 8 edad. Hindi nagtagal si Stein na tatapusin na ang sarili ay nahanap ni na Caitlin at Barry. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Kate si Stein na gamitin ang quantum splicer sa kanya, ngunit agad na nagsimulang sumabog ang katawan ni Ronnie. Nagmadali namang tinakbo ni Flash si Caitlin mula sa napakalakas na pagsabog ni na Ronnie at Stein, subalit kalaunan ay nalaman ni na General Eiling ang malakas na pagsabog ng metahuman. Kalaunan pagtapos ng pagsabog ay laking gulat ni na Caitlin na makitang matagumpay na nagkahiwalay ang mga katawan ni na Ronnie at Dr. Stein. Hindi nagtagal pagdala ni na Barry kina Ronnie sa Star Labs ay nalaman nilang wala na silang abilidad ngunit mataas pa rin ang temperatura ng katawan nila. Maya-maya ay pinunta ni Joe si Barry sa dating bahay nila at mula sa equipment ni Cisco ay pinakita ng detective ang mga larawan noong gabi ng pagpatay sa ina niya. Ngunit mula sa dugo sa pader ay nalaman ni na Joe na kay Barry ito at malaki ang posibilidad na nandoon siya ng gabing yun bilang si Flash upang pigilan ang Reverse Flash. Agad na sinabi ni na Joe at Barry kay Dr. Wells ang nalaman nila na labis na kinagulat ng doktor. Pero nang tinanong ni na Barry kung posible ba ang pag-time travel ay nasagot ni Wells na wala siyang alam tungkol rito. Naisipan naman ni Barry na bumisita sa bahay ni Dr. Stein upang ikwento rin rito ang tungkol sa pag-time travel niya at upang alamin kung posible ba ito. Agad na na-realize ni Stein na posibleng dahil sa pambihirang bilis ni Barry ay nagawa niyang makapag-time travel. Samantala sina Caitlin at Ronnie ay nag-date sa isang cafe ngunit biglang pinagbabaril sila ng mga sundalo ni General Eiling, pero naramdaman ni Stein na nasa panganib si Ronnie at nagmadaling umalis si Barry ng bahay nila. Ilang saglit paglabas ni Ronnie ng cafe ay napalibutan siya ng mga sundalo pero mabilis na napabagsak ni Flash ang mga ito. Subalit ginamit ni Eiling ang needle sand grenade niya kay Flash upang hindi siya makakilos at si Caitlin ay nagmadaling sinakay sa van ang dalawa upang makatakas sila. Maya-maya pagbalik sa Star Labs ay tinanggal ni na Caitlin ang mga needle sand sa katawan ni Barry at doon nila nalaman na planong gamitin ng General si Ronnie bilang sandata nila na ang Firestorm. Hindi nagtagal ay pumunta si Stein sa Star Labs at nalaman nilang konektado pa rin ang pag-iisip nila ni Ronnie. Pagkatapos ay naisipan ni Barry na patuloyin muna sina Ronnie at Caitlin sa bahay nila. Sa kasalukuyang yon ay mula sa mga litrato na nakuha ng katrabaho ni Iris na si Mason ay nalaman ng babae na si Ronnie pala ang Burning Man. Sa sunod na eksena ay naisipan ni Wells na harapin si General Eiling sa opisina nito. Subalit alam pala ng General ang tunay na pagkatao ni Flash dahil nakita niya ito nakaraang naghubad ng maskara bago bawian ng buhay si Beth. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Eiling si Wells na makipagtulungan sa kanilang makuha sina Ronnie at Stein kundi ay mapapahamak si Barry. Maya-maya ay nalinlang ni Wells si Dr. Stein na mapainom ng alak na may droga upang mawalan siya ng malay at agad na pumasok sina General Eiling upang kunin ang scientist. Kalaunan ay nagdahilan si Dr. Wells kina Barry na dinukot si Stein ni na Eiling sa gusali nila at minungkahi niyang magpatulong kay Ronnie na malaman ang lokasyon nito. Subalit hindi nagtagal ay dahil sa pagkuryente ni na Eiling kay Stein ay naramdaman rin ito ni Ronnie. Pero naisipan ng lalaki na umukit ng katagang wear sa kamay upang mabasa ito ni Stein sa kamay niya. Pagkatapos ay nagpadala si Stein ng Morse code kay Ronnie at mula rito ay nalaman ni na Cisco na ang scientist ay nasa isang military compound ni na Eiling. Sa kasalukuyang iyon ay nakuha na ng scientist ni Eiling ang DNA sample ni Stein at plano na nitong patayin siya. Pero pagdating ni na Flash sa lugar ay mabilis na nilabas niya si Dr. Stein sa compound. Ngunit ang isang sundalo ay inatake si Flash ng bazooka at nagyelo ang buong katawan niya. Mabilis na umikot si Flash upang matanggal ang yelo sa katawan ngunit naharang sina Ronnie ng mga sundalo ng General. Napilitan naman sina Stein at Ronnie na magsanib muli ng mga katawan at bilang ang Firestorm ay kinalaban nila ang mga tauhan ni Eiling na umaatake sa kanila. Ngunit naghagi si Eiling ng iron grenade kina Ronnie na kinabagsak nilang dalawa pero nang tatapusin na sila ng General ay agad na pinigilan siya ni Flash. Kalaunan pagbalik ni na Barry sa Star Labs ay gamit ang quantum splicer ay nagawa muling maghiwalay ni na Ronnie at Stein ng mga katawan. Kinaumagahan ay napagdesisyonan ni na Ronnie na magtungo sa Pittsburgh upang magpatulong sa kaibigan ni Stein sa kondisyon nila. Matapos magpaalam ni na Ronnie sa mga kasintahan nila ay nagsanib sila ng katawan at lumipad palayo.
Pagsapit ng gabi ay mabilis na dinala ni Reverse Flash si General Ailing sa sewers ng Central City at binunyag niya rito ang tunay na pagkatao niya. Pagkatapos ay walang awang pinaatake ni Wells si Ailing kay Gorilla Grodd upang tapusin ang general. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.